tayo anak na sa kadiliman. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay nasa liwanag. Kaya po, it is very, very clear na tunay po ang ating pong Ama sa Kanya po ay walang kadiliman. At ang ating pong mga buhay bilang po Kanyang mga anak, tayo po ay may liwanag at dapat pong wala rin pong kadiliman. Ngunit ang ating pong liwanag din ating makikita bilang mga mananampalataya. Ikaw at ako ay walang angking liwanag. Bilang Kristiyano, wala po tayong masabing angkin na ating pong liwanag. Bagkus, ang ating liwanag bilang pong mga Kristiyano ay mula sa liwanag na nagre-reflect. Merong pinanggagalingan, hindi angkin sa iyan. Meron yung pinanggagalingan liwanag na kung saan ay pag sumaiyo ay merong nagkakaroon ka na liwanag. Anong sinabi ng ating Panginoong Jesus sa may John chapter 8? Na kailangan kailangan ko sa sinabi niya, then Jesus spoke to them. Sino po nagsasalita ang ating Panginoong Kristo? Saying, I am the light of the world. Sino po ang liwanag na ito? Sino po na kung saan reflection na ating kinukuha? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang liwanag ng ating Panginoong Kristo ang siyang ating tinatanggap upang tayo naman sa Kanyang liwanag na mula sa Kanya ay magliwanag sa mundong ito. Ang ating Panginoon, palagi niyang ginagamit ang partnership. Ang ating Panginoon palagi naghahanap dito sa lupa, sa mundong ito, ng mga taong Kanyang magagamit. Pwede naman ang Panginoon na siya lamang Kanyang liwanag na. Pero bakit na pinili pa ang mga tao na Kanyang niligtas upang magliwanag sa mundo? Kung si Jesus ang liwanag, na kung saan siya ang liwanag, bakit hindi na lamang siya ang magbigay liwanag sa mundong madilim? At nangangailangan pa siya ng tao tulad mo at tulad mo upang makita ang Kanyang liwanag. Mga minamahal, ang ating Panginoon ay naghahanap ng makakapartner. Yes. Pinili ka ng Panginoon, brother. Walang pagkakamali. Pinili ka ba na Diyos? Pinili tayo upang ikaw at ako ay magliwanag at hindi bundido. Yes. And there's something wrong. Kaya maging pasayang po natin, kapag ang buhay po natin ay hindi po nagliliwanag, there's something wrong. Kahapon po, nagsumubo po kami ng mga bumbilya dito. At ang pinuong ko nung kay Joey, bigla po nag-trip yung breaker. Pero po shorted. Meaning, there's something wrong. Hindi po ayos yun. Ibig sabihin, ay delikado yan. Kung may shorted, pwede it cause fire. Hindi tama yan. The same thing sa ating buhay, Christian. Sino po ba rin may liwanag na mula sa ating? Amen. May marami. At least kalahati po mga born again. Sino pong gusto tumanggap ng liwanag? Okay, di kayo ba yung born again? Pag tinanggap nyo po si Kristo, nasa inyo na pong liwanag. Yes. Pero praise God, meron pong good news. Ang liwanag na yan po'y patuloy na lumiliwanag. Amen? Hanggang po sa katanghalian, liwanag. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kaya kung sino man pong lumalakad kay Kristo Jesus, hindi ka lalakad sa kadiliman. Praise God. Yung po'y kasiguruduhan, pag tayo na kay Kristo, praise God. We have all the capacity. You and I, we receive the ability to walk in the path of light, not because of our strength, but because the grace that God has given us. Kaya po natin yan. Kaya natin yan. Bakit po? Si Kristo ay nananahan sa atin.
As the sun is the physical light of the sun of the world, sun, S-U-N. Kung ang araw ang siyang physical na liwanag o ilaw ng mundo, so Jesus, the Son of God, S-O-N, the Son, S-U-N, is the physical light of the world. Jesus, the S-O-N of God, the Son of God, is the spiritual light. Hallelujah. Siya po ang spiritual na liwanag ng mundo. Kaya ang tao may kinakailangan makilala ang Panginoong Kristo. As the light of the world, Jesus Christ ang ating Panginoon, Jesus exposes sin and gives light. Pag si Kristo po ay nagkaroon, kapag ang liwanag ng Panginoon ay pumasok sa buhay ng isang tao, pinapasok niya ang liwanag sa kanyang buhay. Hindi pwede na kung saan tayo po ay magpasok. Makikita natin na tayo po sa ating maraming mga pagkakamali, ay naku, mali ako. Kaya tayo po ay nagsisisi. Dahil po yan sa liwanag ng ating Panginoon. Yung pong ini-expose ng Lord ang mga pagkakamali. Hindi para tayo po ay husgahan. Hindi po. Upang tayo po ay iligtas. Upang tayo po sa ating po mga pagkakamali, makita natin na ang ating Diyos ay namatay sa krus upang kanyang pinatawad ang ating po mga kasalanan. Ang kinakailangan lang po natin gawin ay tanggapin at pananampalatayaan ang ginawa o tapos ng ginawa ni Kristo Jesus doon sa Kalbaryo. Tingnan po natin mga talata mo in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. All, but we all, wala pong pagtataki, with a veiled face, beholding as in a mirror. Alam niyo po ba na ito po'y isulat? During po sa kanilang kapanahunan, wala po silang salamin at tulad sa atin yung meron tayo. Ang kanilang pong salamin ng mga panahon na yun, ang kanilang pong mga gumagawa, kanilang mga craftsman, ay kumukuha ng metal. Kung ito ay silver, ang ginagawa po ay unti-unting pinatalo. At ito hanggang ito ay kinikinis, at nagliliwanag. Malalaman na lamang nila na kung saan ito ay maganda ng klaseng, pwede nang panalamin ang silver na ito. Kapag tinignan nila ang kanilang muka at ma-identify nila, makita nila, ay, oo nga, ako ito. Pero habang hindi nila nakikita ang itsura ng kanilang muka dahil ito po ay silver, patuloy po nilang itong itatap sa hulmahan at pupunasan hanggat na kung saan kanilang pagsilip ay makita nila ang larawan ng kanilang wangis. Ito po ang sinasabi rito. But we always unveil face beholding us in a mirror. Mga minamahal, aminin na po natin, wala po sa ating perfecto. Pero baka lang perfecto. Pero may pagkakamali rin yun. Hello, pangalan lang perfecto, pero marami rin mali. Pero praise God, hallelujah. Ang ating mong patutunguhan ay pupunta roon. Na kung saan ay maging kamukha natin ang ating Panginoon. As we beholding as in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed into the image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. Beholding as in a mirror. Ano po bang ibig ang connotation po rito? It denotes beholding as in a mirror means reflecting. Beholding means reflecting as well as looking into. Beholding as in a mirror the glory of the Lord. Mga minamahal, paano mo ang liwanag na ito ay sa atin ay lalong magliliwanag? Ano po ang kinakailang kaparaanan? Beholding constantly. Patuloy na kung saan ay ating tinitignan, ating pinagmamatyagan, o reflecting the glory of